Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating daily devotion. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez. At ang ating verse for the day ay nasa Jeremias, ika-29 na kabanata, ika-13 taludtod. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Ang pagpapalayang loob sa Diyos ay isang malapit o pribadong relasyon kay Kristo na nagre-resulta sa matinding pagnanais na makilala, magtiwala at sumunod sa Kanya at tanggapin ang Kanyang pag-ibig. Iyan ay higit pa sa pagpunta sa simbahan. Higit ito sa pagbabasa ng iyong Biblia o pagsisikap na gumawa ng mabubuting gawa. Pinag-uusapan natin ang isang malapit na personal na relasyon sa Panginoon. Iyan ang kalooban ng Diyos para sa bawat mananampalataya. Ang pagpapalayang loob kay Kristo ay sa huli ay ipinahayag sa aking pagmumuni-muni tungkol sa Kanya sa mga nakapaligid sa akin at ang aking pamilya, ang aking mga kapitbahay, ang aking komunidad, kapag ipinapakita natin ang Kanyang walang kondisyon at sakripisyong pagmamahal. Pakainin ang nagugutom at nauuhaw, sinilungan at binibihisa ng dayuhan, inaalagaan ang mga may sakit, binibisita ang mga nakakulong. Lahat ito ay nagmumula sa pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Nilikha tayo ng Diyos para magkaroon ng totoong relasyon sa iyo. Ang mga relasyon ay nangangailangan ng komunikasyon. Nangangailangan sila ng personal na paghahayag para lubos kang makilala ng ibang tao at may ilang bagay tungkol sa iyo na maaari nilang malaman at may ibang bagay na dapat mong ihayag. Ganoon din sa Diyos, syempre. Malalaman natin na ang Diyos ay umiiral sa pamamagitan lamang ng pag-iisip tungkol dito. Para sa lahat ng kaguluhan sa mundo, ito ay napakaayos na lugar. Tingnan lamang ang hindi mabilang mga pattern sa kalikasan o ang order ay hindi nangyayari sa sarili nitong kailangang may madulot ng kaayusan. O ang iyong bahay hindi nalilinis mismo, masasabi natin mula sa utos ng Diyos na mayroong isang tagapag-utos at nais ng Diyos na makilala natin siya ng mas malalim kaysa malaman niyang may umiiral. Kaya nagsimula siyang sabihin sa mga tao ang tungkol sa kanyang sarili. Ang Biblia ay nakasulat sa kwento ng matagal ng relasyon sa Diyos at sa sangkatauhan. Ganap na inihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa atin kay Jesus. At binibigyang inspirasyon niya ang kanyang simbahan at ang kanyang sagradong tradisyon upang tulungan tayong maalala kung sino ang Diyos at kung ano ang ginawa niya para sa atin. Ipinakita ni Jesus ang Diyos para sa atin. Kay Jesus ang mga taong may maaaring tumingin sa Diyos. Humipo, Diyos, at kumain kasama ang Diyos. Ipinakita rin niya sa atin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagkamatay para sa ating mga kasalanan at pagbangon mula sa mga patay. Nais ni Jesus na magkaroon ng relasyon sa iyo at nangangailangan niyo ng komunikasyon. Si Jesus ay naroroon pa rin sa mundo ngayon sa kanyang simbahan. Nangungusap siya sa atin sa Biblia, sa mga turo ng kanyang simbahan at sa sagradong tradisyon ng kanyang simbahan. Kung gusto mong malaman na may Diyos, bigyang pansin ang mga sinasabi niya. Kung ikaw gusto mo ng tunay na relasyon sa Diyos, makipag-usap ka sa Kanya araw-araw sa panalangin. Ang pananampalataya ay nagsisimula sa ating paniniwala sa Diyos. Hindi mo mailalagay ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa isang taong hindi mo pinaniniwalaan na umiiral. Ang Diyos ay higit pa sa isang puwersang impersonal. Siya ang walang hanggang lumikha na laging naroroon at makapangyarihan. Dapat kang maniwala na ang Diyos ay nagbibigay ng gantimpala sa mga naghahanap sa Kanya. Kung umiiral lang ang Diyos at hindi kailanman nakikipag-ugnayan sa Kanyang nilikha, ano ang kahalagahan nito? Gayunpaman, kung gagantimpalaan ng Diyos ang mga naghahanap sa Kanya ng buong puso, kung gayon ang lahat ay mababago. Ipinapangako ng Diyos na sa mga naghahanap sa Kanya at naggagalak ng kanilang pananampalataya sa Kanya, gagantimpalaan ng langit kapag sila ay namatay at masaganang buhay
Upang hanapin ang Diyos ng buong puso, dapat ay handa kang ibigay yung buhay para dito. Ang paghahanap sa Diyos ng buong puso ay isang proseso ng pagbabago ng buhay at isang paglalakbay para matuklasan ang tunay na personalidad ng Diyos. Ang pag-unawa na ikaw ay umiiral upang hanapin ang Diyos ay simula kung paano hanapin ang Diyos ng buong puso. Maaaring naniniwala tayo na umiiral tayo sa iba't ibang lipunan. Ang Diyos ang ating simula at wakas at hanggang sa makarating tayo sa kaalaman ng katotohanan ito. Patuloy nating idulo ang lahat ng iba pang bagay na mas mahababa kaysa sa kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Kapag inuna natin ang Diyos, lahat ng iba pang bagay ay nahuhulog sa kanilang tamang lugar o nahuhulog sa ating buhay. Ang ating pagmamahal sa Panginoon ay magsusukli ng ating buhay na walang hanggan. At ayun lamang po muli, ako si Elijah Paul John Valdez, ang inyong lingkod, at dito na nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat.